The Garden of Eden. Sa simula, wala pang mundo na kagaya ng kilala natin ngayon. Walang lungsod, walang ingay, walang gulo. Tanging katahimikan ng bagong likhang mundo ang naririnig. At doon, sa gitna ng perpektong katahimikan, may isang lugar na nilikha ng Diyos. Isang hardin na hindi mapapantayan ng kagandahan. Isang paraisong puno ng buhay, kulay at kalayaan. Ito ang Garden of Eden. Part 1. Ang pagkakalikha kay Adan. Sinasabi sa simula na mula sa alabok ng lupa. Binuo ng Diyos ang unang tao. Dahan-dahan, maingat, na para bang isang obra maestrang walang kapantay. At nang siya'y huminga sa ilong ng taong ito, nagising si Adan. Ang unang hininga, ang unang tibok ng puso, ang unang pagkakataong may taong nakakita sa liwanag ng isang bagong mundo. Dinala siya ng Diyos sa Eden, isang lugar na hindi mo mababasa lang, kundi dapat maramdaman. Isipin mo, buddy, mga punong may prutas na kasing tamis ng pulot, tubig na dumadaloy na parang kristal, hangin na sariwa, walang halong polusyon o gulo. At sa gitna ng lahat ng ito, si Adan, mag-isa, malaya, pero may kulang. At sinabi ng Diyos, hindi mabuti na ang tao ay nag-iisa. Part 2. Ang pagkakalikha kay Eva. Habang natutulog si Adan, kinuha ng Diyos ang isa sa kanyang tadyang at mula roon, hinubog ang unang babae. Nang magising si Adan at makita si Eva, para siyang taong unang nakakita ng kulay matapos mabuhay ng puro itim at puti. Adan, sa wakas, isang tulad ko? At simula noon, ang Eden ay hindi lang naging tirahan, kundi naging bahay para sa kanilang dalawa. Part 3. Buhay sa Eden. Pangarap ng kahit anong tao ang buhay nila. Walang gutom, walang sakit, walang stress. Lahat ng kailangan nila nasa paligid lamang. May mga ibong kumakanta sa umaga. May ilog na dumadaloy sa 4 na direksyon. At sa bawat puno, may prutas na sapat para sa bawat araw. Pero sa gitna ng kagandahan, may 2 puno na natatangi. Tree of Life. Nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tree of Knowledge of Good and Evil. Puno na hindi nila dapat kainin. At malinaw ang bilin ng Diyos, lahat ng nasa hardin, sa inyo. Maliban sa isang punong ito, dito nagsisimula ang kwento ng pagpili. Part 4. Ang tukso. Sa isang araw na tila karaniwan, lumapit ang isang ahas kay Eva. Matalino, mapangakit, hindi nagsisigaw, hindi nananakot, kundi bumubulong lang. Talaga bang bawal? Hindi ka mamamatay. Magiging tulad kayo ng Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. At dito, pumapasok ang monolog ni Eva. Kung ito ay masama, bakit napakaganda? Kung bawal ito, bakit parang tinatawag ako? Ano ba ang mas masakit? Ang sundin ng utos o ang hindi malaman ang katotohanan? Sa huli, kinuha niya ang bunga, kinagat, at binigyan niya si Adan, at kinain din niya. Part 5. Ang pagbabago agad nagbago ang lahat. Ang hardin na kanina lang ay parang langit. Biglang nagkaroon ng bigat, parang may dumilim sa paligid. At unang beses nilang naramdaman ang hiya. Unang beses nilang naramdaman ang takot. Nagtago sila sa mga puno. Sila, na dating walang itinatago, ngayon ay natatakot sa presensya ng Diyos. At tinanong sila ng Diyos, "Nasaan kayo?" Hindi dahil hindi niya alam, kundi dahil gusto niyang marinig ang sagot nila. Part 6. Ang hatol. Dahil sa kanilang pagsuway, nalaman nila ang mabuti at masama, ngunit nawala ang buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa galit ng Diyos, kundi dahil sa pagpili nila. Pinalaya sila mula sa Eden, hindi para parusahan, kundi para pigilan silang kumain ng Tree of Life at mabuhay ng walang hanggan sa kasalanan. At sa labas ng hardin, dinala nila ang bigat ng kanilang desisyon. Ang Garden of Eden ay hindi lang kwento ng unang tao. Kwento ito ng pagpili, ng kalayaan, ng tukso, at ng pag-asa. Kasi kahit nawala ang Eden,
Nag-iwan ito ng paalala na ang bawat tao, araw-araw, ay nasa pagitan ng dalawang puno, ang mabuti at ang masama. At ang tunay na Eden ay hindi lang lugar. Ito ay puso na payapa kapag sumusunod tayo sa tamang landas. At doon nagtatapos ang kwento ng Garden of Eden, isang paalala na ang paraiso ay nagsisimula sa loob natin. Thank you for watching. Please like and subscribe